Okay, magandang umaga sa lahat. At tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Ginoo, pwede mo ba umunahan ang ating panalangin? Okay, maraming salamat. Nalangin tayo sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Okay, bago kayo umupo ay may nakikita akong mga basura sa inyong harapan at pakiayos na rin ng mga upuan. Okay. Ngayon natawagin ko kung sino yung kalihim ng klase o pangatala, kung sino yung lumiban at dumalo ngayong araw na ito at pagkatapos ay bigay sa akin ang talaan. Okay, maraming salamat. Pwede na kayong umupo. Okay? Ako nga pala si Ginoong Romeo Vitinor Charot Jr., ang inyong magiging guro sa Filipino. So, excited ba kayo na ako ang inyong magiging guro? Okay, excited raw. Okay, thank you. At magandang umaga. Ngayong araw na ito ay magpapatuloy tayo sa ating bagong paksa. Okay? Pero bago ngayon ay para mas maging maayos ang daloy ng ating klase natin ngayong araw ay meron ako mga ilang paalala. Okay? Una, makinig ang lahat. Pangalawa is siguraduhin nakaayos lagi ang upuan. Okay? Pangatlo ay taas mga kamay kapag sasagot. So, wala talagang maling sagot sa inyong lahat. Okay? Kaya huwag kayong mahiyang sumagot. Okay? Naintindihan ba ang mga paalala? Okay, ulitin natin yung paalala. Una is makinig ang lahat. Pangalawa is siguraduhin nakaayos lagi ang mga upuan. Taas ang kamay kapag sasagot at huwag tayong mahiyang sumagot. Huwag kayong mahiyang sumagot. Okay? Maraming salamat. So, bago tayo dadako sa ating magiging paksa, ay nais ko karoon muna tayo ng masayang gawain na may kaugnayan sa ating paksa. Okay? Excited ba kayo sa ating magiging gawain? Okay, maraming salamat at excited kayo ang inyong mga mukha at baka sa inyong mga mukha na parang excited talaga. Okay? Ang ating activity ay tinatawag nating larawan ko mukha mo. Okay, may idea ka ba Ginoo sa ating activity ngayon? Or may idea ka ba or familiar? Okay, familiar ang si Ginoong Marlon. Okay. So, ang magiging panuto nito is ang gagawin nyo ay magpapakita ako ng mga larawan dito sa harapan at ipakita ito gamit ang ekspresyon ng inyong mga mukha, kilos, at tono ng boses. So, mamili ako ng 5 mag-aaral. So, talagang maswerte talaga sila dahil magpili sila. Okay? Upang kumanap o sa pagganap dito sa mga larawan. Okay? Ating umpisahan at maganda ang lahat. Okay, sa unang larawan ay sino ba yung gusto? Okay, sige. Kung wala namang gusto, so pipili na lang ako. Okay, Ginoo, mari ka bang pumunta sa harapan? Pangalawa naman ay si Binibining Jassy. Okay? Pangatlo naman ay yes, Ginoo. Pang-apat naman ay okay, Ginoong Ramon. At ang panghuli naman ay si Binibining Wanil. Okay, tayo babalik sa unang larawan at bago yan ay palakpakan muna natin ang pili nating mga maswerte mag-aaral sa ating activity ngayong araw. Okay, palakpakan natin sila. Okay, Binibini. Base sa larawan nyo nakikita sa harapan,
Ano ang iyong masasabi? Okay, magaling. Ito ay nagpapakita ng kasiyahan o pagiging masaya sa lahat ng oras. Okay, masaya ko ba ngayon, Binibining Jassy? Okay, wow, masaya si Binibining Jassy. Pwede ba namin makita ang kung paano yung mukha ng pagiging masaya o mukha ng kasiyahan? Wow, ang galing umarte ni Binibining Jassy. At palapakan natin si Binibining Jassy. Okay, pangalawa naman ay si Ginoong Marlon. Okay. Ano ang pinapakita sa larawan? Kalungkutan. Okay? Masabi natin kalungkutan kasi nagkita sa kanilang mga mata na may mga luhang tumutulo. Nakaranas ka na ba ng kalungkutan, Ginoong Marlon? Okay, marami na daw. Nakaranas na maraming karanasan si Ginoong Marlon. Ka-broken-hearted ito si Ginoong Marlon. Okay, maraming salamat, Ginoo. At bigyan ng isang bagsak si Ginoong Marlon. Okay, ang pangatlo namang larawan ay nagpapakita ng pagkagalit. Okay, Binibini. Maaari mo bang makita namin ang mukha ng pagkagalit o nagagalit? Wow, kita talaga natin sa mukha ni Binibini kung paano siya magalit. Okay? Kapag siguro nakita niya yung boyfriend niya na may kasamang iba, talagang galit talaga si Binibini. Okay? But bigyan natin ng isang bagsak si Binibini. Okay? Ang pang-apat naman na larawan ay si Ginoong Arnold. Okay, Ginoong Arnold. Ano naman yung masasabi mo sa larawang ito? Pagkagulat. Wow. Okay. Pwede rin wow. Okay, pwede ba namin makita ang mukha ng pagkagulat, Ginoo? Okay, maraming salamat, Ginoo, at ipakita mo talaga na talaga gulat ka. So, okay, sa paano ka naman maggulat kapag nanalo daw siya ng loto? Okay? Pwede naman nanalo ng loto. Pero kapag nakita mo yung kasintahan na may kasamang iba, pwede ka bang magulat? Okay, pwede raw. Okay. Aside kay Ginong Arnold, ay meron pa bang nais na magdagdag ng ideya sa larawang ito? Pwede rin daw pagkasiya. Parang pagkabigla. Okay. Maraming salamat, Binibini, sa iyong komento. Okay. Okay, sa huli namang larawan ay ano naman yung masasabi mo sa larawan na ito, Binibini Karin? In love daw si Binibining Karin. Okay. Pagmamahal. Okay, maraming salamat at tumpak yung iyong obserbasyon o analysis sa larawang ito. Okay? Paano ba may love o magmahal si Binibining Karin? Wow, in love talaga si Binibining Karin. Okay, palakpakan natin ang limang gumanap sa paggawa ng emosyon. Okay? Kung paano ba nila binahagi ang kanilang mukha, boses o tono ng boses, at kilos. Okay? Palakpakan natin silang lahat. Maaari na kayong upo sa inyong mga upuan. Okay? Palakpakan natin muli ang ating mga sarili sa pagiging aktibo at mahusay na pagganap. Okay? Batay sa ating sa ating activity ay meron akong katanungan. Okay?
para sa inyo, ano bang ekspresyon ang nagagamit mo sa araw-araw? Okay? Tayo nakabatay sa ating mga larawang nakita. Okay? Ginoo, ulitin ko ang tanong. Okay. Batay sa para sa iyo, ano bang ekspresyon ang nagamit mo sa araw-araw? Okay, pagmamahalan kasi mahal raw niya ang kanyang pamilya at ang kanyang pamilya ay nagmamahalan. Okay, bigyan ng isang bagsak si Ginoo. So aside sa pagmamahalan, meron pa bang iba pa na parang nagagamit na ekspresyon sa araw-araw o emosyon o kay ekspresyon ng damdamin? Okay. Pagkagulat o pagkabigla. Wow. Okay? Sa paraang paano ka nabigla? Okay, nakapasok siya sa scholarship at nabigla raw siya. Okay. Bigyan ng isang bagsak si Binibini. Okay. Ikalawang tanong naman ay, ano man ang maaaring mangyari kung mali ang ekspresyon na ginagamit sa pagpapahayag ng damdamin? Okay, pwede tayong malito. Limpa. Ano pa? Pwede tayong hindi tayo makakipag-ugnayan ng lubusan kasi mali yung ekspresyon natin ginagamit para malilito yung ating kausap. Ano pa? Pwede tayong baliwalain. Okay? Ang galing. Pwede tayong baliwalain sa ating mga kapwa kapag tayo parang naisip nila na tayo gumagawa lamang ng eksena o fake na ekspresyon. Okay. Maraming salamat at bigyan ng bagsak ang lahat sa aktibong pakikilihaw. Okay? Ngayon naman ay, ano naman ang inyong naobserbahan sa mga larawang pinakita ko? Okay, magaling at okay, ang ating magiging paksa sa araw na ito ay sabay-sabayan natin basahin. Mga uri ng ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Okay? Pag sinabi natin ekspresyon, ano yung unang salita na tatatak sa ating isipan? Okay, very good. Emosyon. Okay, damdamin. Okay, pwede rin damdamin. At ano pa aside sa emosyon at damdamin? Okay, ito yung sagot kapag kung ano yung mensahe mo, parang ito yung expression mo sa isang mensahe. Okay, maraming salamat. So, ating papasukin ang mundo ng uri ng mga ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. So, magsisimula tayo sa unang ekspresyon. Padamdam na pangungusap. Okay? Basahin mo, Ginoong Marlon. Okay, maraming salamat, Ginoo. So, ang padamdam na pangungusap ay nagpapakita ng matinding damdamin. Okay? Halimbawa, ang saya ko ngayon. Okay? Aside sa halimbawa na ang saya ko ngayon, ano pa ang ilan pang halimbawa? Okay, naku, ang init. Okay, grabe ang bilis ng takbo niya. Okay, pwede rin, aray, masakit ng ulo ko. Okay, wow, ang ganda ng tanawin. Okay, sa halimbawa, kung titingin tayo sa halimbawa, ay ano yung naobserbahan natin kapag sinabi natin padamdam na pangungusap? Okay, ang padamdam na dito. Okay, maraming salamat at tayo dadako sa pangalawang uri ng ekspresyon. Okay, maikling sabitla. Okay, pakibasa Binibining Karen. Biglaang salita na nagpapahayag ng damdamin. So, halimbawa, naku, ay,
Okay? Parang meron silang magkatulad sa unang uri na padamdam kasi ginagamitan din ng padamdam na ekspresyon. Okay? So, pag sinabi natin maikling sambitla ay ang sambitla ay kadalasang ginagamit sa pang-araw-araw na usapan. Okay? Bagamat maikli lang siya, so makita natin ang ikli, pero malakas ang dating nito dahil agad nito na ipapahayag ang damdamin ng hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Okay? Parang alam na natin mismo, parang direkta na siya, parang hindi na kailangan taasin pa ang or mahaba pa ang pangungusap. At ito ay alam na natin. Okay? So, aside sa halimbawa dito, meron pa bang ilang halimbawa? Okay, magbigay ng halimbawa. Yay! Okay? Ano pa? Hala. Okay, pagkagulat. Okay? Sus Mariuse. Okay, maraming salamat at galing ninyo. So, pasok tayo sa pangatlong uri. Ito ay ang verbal na ekspresyon. Okay, pakibasa ng sabay-sabay. Okay, ginagamit ang salita upang ipahayag ang damdamin. So, halimbawa nito is, nalulungkot ako sa nangyari. Okay? Pag sinabi natin ipahayag ang damdamin ay ito yung paano tayo nagre-reflect sa ating kausap o sa kung ano yung emosyon na ating pinapahiwatig. So, okay. So, meron pa bang halimbawa aside sa halimbawa na aking pinakita? Okay, masaya ako sa iyong tagumpay. Okay? Ano pa? Natutuwa ako sa iyong kabutihan. So, kung ating palalawigin ang verbal na expression ay ito yung malinaw at tiyak. So, nakatulong ito upang sinasabi ang damdamin ng nagsasalita. Okay? May tanong ba? Klarifikasyon? Okay, wala. Tayo magpapatuloy. So tayo idalako sa pang-apat na uri ng ekspresyon. Okay, ang pang-apat na uri ng ekspresyon ay non-verbal na ekspresyon. Pakibasa, Ginoo. Okay, maraming salamat, Ginoo. So, ang non-verbal na ekspresyon ay ginagamit ang tono ng boses, galaw ng katawan at ekspresyon ng mukha. So, ang halimbawa nito is pag-iyak, pagngiti, pagtaas ng kilay. So, sa mga halimbawa pa lang ay matitiyak na natin na makikita talaga sa ekspresyon ng mukha ang non-verbal na ekspresyon. Okay? Aside sa mga halimbawa dito, ay meron pa bang ilang halimbawa ang pwede nating may bigay? Okay, Binibining Maria. Okay, magaling. Maraming salamat, Binibining. Okay, so pag papalawakin pa natin ang non-verbal na ekspresyon ay ito yung ang di-verbal o non-verbal na ekspresyon ay mas makapangyarihan minsan kesa sa salita. So nagkapapakita ito ng damdamin kahit walang binibigkas. So, sa pag-iyak. Okay? Pag sinabi natin pag-iyak, so parang mahihinuwa natin na merong emosyon o kalungkutan ang isang tao. Okay? Kaya mahalaga sa pakikipag-ugnayan ay at mas madaling maunawaan ng kausap. So, pag sinabi natin pagngiti ay ito yung may emosyong kasiyahan. Okay? Pagtaas ng kilay, ito yung parang pagmamanubis o hindi pagsang-ayon. Okay? Okay, batay sa ating leksyon ngayon o aralin ay upang mas mapalawak natin ang iyong mga isipan ay meron ako
nihandang mga tanong. Okay? Ngayon ay pipili ako ng mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang sagot. Okay? Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para makapaghanda. Ito yung mga katanungan. Okay, tapos na ang paghahanda. Okay, para sa unang katanungan, maaari mo bang magbigay o magbahagi ng iyong sagot, Ginoong Romeo? Okay, magaling. Bigyan ng 3 bagsak si Ginoong Romeo. Okay, para sa pangalawang tanong naman ay sa iyong palagay paano nakatulong ang tamang ekspresyon sa pagpapanatili ng mabuting ugnayan sa pamilya, kaibigan o guro. Okay? Maaari ka bang magbahagi, Binibining Jasmine? Okay, bigyan ng 3 bagsak si Binibining Jasmine. Talaga namang ang tamang ekspresyon ay nakakatulong upang mas maunawaan ng pamilya, kaibigan at guro ang ating damdamin. Okay? Nagiging mas maayos ang ugnayan dahil sa may malinaw na komunikasyon. Okay? Maraming salamat, Binibini. Okay? So, sa panghuli namang katanungan natin ay kung walang ekspresyon sa komunikasyon, paano maapektuhan ang ating pakikipag-ugnayan at pag-unawa sa isa't isa? Okay, meron bang magbahagi o gusto magbahagi? Okay, Ginoong Romeo. Okay, palakpakan natin si Ginoong Romeo. Okay, so kung walang ekspresyon, okay, dito tayo mahihirapan. Tayong magpahayag ng damdamin. Okay, magiging mahina o magiging malamig at mahirap ang pakikipag-ugnayan at maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan. Okay. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa inyong mga sagot at bigyan ng 5 bagsak ang lahat. Okay. Wala na bang katanungan? Okay, kung wala na ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Okay? Hatiin ko kayo sa 5 grupo at bawat grupo ay may tig-5 miyembro. At sa loob ng 2 o 3 minuto ay magtatanghal kayo ng isang role play. Okay? Kung saan bawat isa ay gagamit ng ekspresyon na itinalaga sa kanya sa sariling pangungusap. Okay? Batay sa sitwasyon na inyong pinili ng iyong grupo. Okay? Naintindihan ba ang panuto? Okay, maraming salamat at bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang makapaghanda. Okay, tapos na ang paghahanda at sisimulan na ng ikatlong pangkat at susunod ng unang pangkat at pangalawa, pang-apat at ang huling pangkat na magtatanghal ay pangkat 5. Okay? Magsisimula tayo sa pangkat 1. Okay, bigyan ng 5 bagsak ang unang
nagtanghal. Okay? Susundan naman ng pangalawang pangkat. Okay? Bigyan ng 3 bagsak ang pangalawang pangkat. Okay? Magpapatuloy tayo sa pangatlong pangkat. Okay, bigyan ng 5 bagsak ang pangatlong pangkat. Okay, tayo magpapatuloy sa pang-apat na pangkat. Okay, bigyan ng 2 bagsak ang pang-apat na pangkat. Okay, at ang panghuling pangkat ang magtatanghal ay pangkat 5. Okay, bigyan ng 5 bagsak ang pang-limang pangkat. Okay, magaling class at tunay na naunawaan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Okay? At batid kong handa na kayo sa ating magiging pagsusulit. Okay? But bago tayo dadako sa ating magiging pagsusulit ay meron ako nihandang mga katanungan. Okay? Ano ang natutunan ninyo tungkol sa tamang paggamit ng ekspresyon? At pangalawa is, paano ninyo magagamit ang natutunan sa pakikipag-ugnayan sa totoong buhay? Okay? At sasagutin iyan ng inyong grupo at ilalagay sa likod na bahagi ng papel na may membrong nakasulat kung sino yung leader at mga membro. Okay? Okay, tayo magpapatuloy sa ating huling parte ng ating pangkatang gawain. So, meron akong inihandang 2 katanungan at nais ko ibigay ninyo ang inyong sagot sa likod na parte ng papel ng inyong membro ng inyong grupo. Okay? Okay, ang tanong ngayon ang sumusunod. So, ano ang natutuhan ninyo tungkol sa tamang paggamit ng ekspresyon? So, paano ninyo magagamit ang natutunan sa pagkipagnayan sa totoong buhay? Okay, sulat ninyo mga sagot sa likod na bahagi ng inyong papel na may kasamang miyembro ng iyong mga isang grupo. Okay? At batid kong handa na kayo sa ating magiging pagsusulit. Okay? Magaling class at tunay nga nanawaan ninyo ang ating tinlakay. Okay? Kumuha ng sangkapat na papel at sagutin ang mga sumusunod. Okay? Piliin lamang ang isang sagot at siguraduhin tamang sagot ang inyong mapipili. Okay? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang masagutan ang mga sumusunod na tanong. Okay, tapos na ba ang lahat? Okay, kung gayon tapos na ang lahat ay pakipasa ninyo mga papel sa harapan. Ngayon ay meron akong ipapagawang takdang aralin sa inyo at sulat sa inyong kwaderno.
Okay? Obserbahan ang isang programa sa telebisyon o pelikula, itala ang mga damdamin na nakita ng mga tauhan at ang mga ekspresyon na ginagamit nila. Okay? Paliwanag kung bakit angkop ang mga iyon. Okay? At makikita nyo ang rubrics sa pagmamarka. At huwag kayong mabahala kasi ibibigay ko sa GC natin ang mga screenshot ng rubrics sa pamantayan. Okay? At dyan lang nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw at binibining Maria, maaari mo bang manalangin? Okay, goodbye class at sunod na pagkita at sana'y may naintindihan kayo sa araw na ito. Maraming salamat.